Amen. Salamat sa Diyos sa umagang ito sa mga patotoo. Palakpakan natin muli ang Diyos. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Yan. Medyo mabigat na talaga yung ating pulpito. Bagalkan natin yung gumugulong. No? Dawa, pero makita ang gano'n. Salamat sa Diyos. Yan. At muli tayo ay makikinig ng salita ng Diyos o maghahayag ng salita ng Diyos sa umagang ito. At yung mga patotoo talagang kay Brother Daniel, yung instant healing, talagang panghawakan natin yan, may kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kaya gamitin natin, tayo yung mga anak ng Diyos, tandaan natin nasa akin ang pangalan ni Kristo na makapangyarihan. Kaya pwede natin utusan ang sakit para umalis. At kung di man, pagpasalamat natin sa Panginoon, kagaya ni Pablo, sapat ang mga pagpapala sa kanyang sitwasyon, mas lalo na hayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ganoon din sa atin. Pero ganoon pa man sa ating buong pusong pananalangin, sabi doon, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya napakahalaga, ang puso natin malinis sa pananalangin. Kami rin, ako, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Sa aming buhay, kung nakaraan, talagang dumarating na naman talaga. Lagi naman ako sa linaki. Lagi kaming kapos sa pinansyal. At lagi kami nananalangin kasi may dumating na bagay na kailangan namin nung araw na yun. At wala akong ibang nang magawa. At nananalangin naman kami sa Panginoon gabi-gabi. Pero yung katugulan pala, parang ahas to, pakulawin na lang pala kami, hindi pa namin alam, nandun na pala yung kasagutan niya. Kaya, nung nakita ko yung kasagutan ng Panginoon, talagang luhod kami ng aking pamilya sa bahay. Nagpasalamat sa Diyos, talagang instant din. At ngayon na naman, meron na naman kaming suliranin at patuloy kaming nananalangin sa Diyos. Talagang, yung nakaraan talaga, hindi ko na detalye, pero talagang iba yung ginawa ng Panginoon sa amin. Hindi namin talaga inaasahan yung pagtulong ng Panginoon talaga. Hindi namin alam, andun na pala yung pagpapala sa amin na binigay ng Panginoon sa isang kahilingan namin. Hindi pa namin alam. At abuti na lang, as may sumagi sa isip ko, pati kaya ito. At anong na-try na namin, yun na pala, matagal na palang nandoon, pero hindi pa namin makita. Kaya pasalamat kami sa Panginoon, luhod kami sa Panginoon, ng dalawa kong anak, asawa ko, pray kami sa bahay. Hapon yun mga alas 2 ba ng hapon yun? Ayun, luhod kami, iyak kami sa Panginoon, dahil pasalamat kami, tinulong kami. Nakabili ng pangangailangan yung puso ko, kasi pasokan na sa Lunes eh. Hindi pa ba? Pasokan na eh. Tapos, yun, naka-order rin tayo ng tinta na pang-print ng ating ginawang tracks. Salamat sa Panginoon. At dahil doon sa panalangin na yun na tinugon ng Diyos. Kaya patuloy ako nananalangin sa Diyos. Meron naman kami marami mahaba pa yung aking pagtitiis eh. Sa literal eh. Pero alam ko, pinagtagumpay na kami ng Panginoon. At alam ko, darating ang araw, malulubos na yung mga kahilingan namin na talaga tutugunin ng Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, palapakan natin ng Diyos sa lahat ng ating pagpapala na natanggap, kay Mikay, sa lahat, Sister She, kay Brother Daniel, Sister Pia, sa ating lahat naman tayo may mga patotoo, kaya lang, syempre yung oras natin ay limitado, hindi natin pwedeng ihiyag lahat. Kaya, next time, kung magkaroon ng pagkakataon, huwag natin atuloy ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng ating mga pagpapala na ibinibigay niya sa atin. At ngayon, sa umagang ito, tayo'y muli mag-aaral at makikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verses 4. Yan, sino yung tagabasa natin? Si Brother Neron. Kaya tinatawagan ko lahat na tayo lahat ay tumayo at ating basahin ang aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Muna tayo sa pagbabasa ng ating kapatid, Brother Neron. Aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Yan. Run.
Medyo konti, Filipos kasi. Medyo malapit. Yan. At lalo na kung malagkit yung Biblia. Yan, medyo luma na rin kasi yung Bible natin. Yan, sige. Tayo lahat ay sabay-sabay magbasa. Filipos chapter 4, verse 4. Sabay-sabay nating basahin ang aklat ng mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 4. Sabi dito, "Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo." Amen. Tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong kagalakan na iyong pinagkaloob sa amin, sa iyong banal na salita na amin ngayon, Panginoon, muli pagbubulay-bulayan, pag-aaralan. Nawa, Panginoon, ikaw ang mamuna sa amin, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang siyang magturo at mangusap, magpahayag ng mga bagay na nais mong maipahayag at nais mong matutunan namin upang aming magamit sa aming buhay habang kami naghihintay sa muli ng pagbabalik. Gabayan mo kami, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat, pagsamba sa dakila mong pangalan, ang aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Filipos chapter 4, verse 4. Yan. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Lahat sana hanggang 9. Hanggang 9 yun eh. Kaya basahin na lang natin lahat. Filipos chapter 4, verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap na rinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Purihin ang Diyos. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Kaya ang ating tema, ang ating title, magalak sa piling ng Diyos. Amen? Yan, magalak sa piling ng Diyos. Sabi ni Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inulit niya, inulit ko, magalak kayo. Yan, kaya ang tanong, bakit, ano, at paano? Yan, meron tayong tatlong tanong lang na dapat sagutin. Bakit tayo dapat magalak sa ating buhay kapiling ng Diyos? At ano ang aking gagawin ngayong kapiling ko ang Diyos? O ano ang gawain ng taong may kagalakan sa piling ng Diyos? At pangatlo, paano gumagawa ang taong may kagalakan sa piling ng Diyos? Yan, okay. Yun yung tatlong tanong na dapat natin sagutin. Kaya doon muna tayo sa unang tanong. Yan, key question yun. Bakit, ano at paano? Ang title, magalak sa piling ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo sa Filipos 4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, dapat lagi na tayong nagagalak sa kanyang piling. Kagaya ng ating Sunday School kanina, siyempre naging iglesia tayo eh. Naging isa na tayo kay Kristo, kaya dapat magalak na tayo. Parang yung anak na panganay sa alibughang anak. Alibugho ba? Alibughang. Alibughong anak. Yung bunso naglayas, tama yung bata. At yun, kinuha niya yung mana, winaldas niya, pero yung panganay, nung bumalik yung kapatid niyang suwain, nagalit, nagselo siya. Ano ba naman yung kapatid ko na yan, pinagpatay mo ba ng buya? Ako, hindi mo man lang ako mapapakakay ng kahit isa man lang. Samantalang yan, kinuha yung mana, winaldas, hindi sumunod sa'yo. Bumalik, pinagkatay mo pa, anak. Patay na yung kapatid mo, pero muling nabuhay. Ibig sabihin, nagbalik. Matagal na nawala, hindi natin alam kung nasaan siya, kung nahirapan siya. Talaga naman nahirapan, ultimong kalimbaboy na kinakain niya.
Samantalang ikaw, lahat ng akin ay sa iyo. Amen! Hindi naisip niya yun. Kung minsan tutuklawin ka na ng pagpapala, kagaya ng patutuo kanina tutuklawin na ako ng dalangin na dinilig na pala, hindi ko pa alam Kaya nagkasala ako sa Lord, sorry, kasi kahit gabi ni Brother Daniel, pag nag-doubt ka Santiago, huwag tatanggap ng pagpapala ang tao pabago-bago ng isip ay hindi alam ang kanyang balak gawin. Kaya dapat pag nanampalataya tayo, talagang siguraduhin natin na nanampalataya talaga tayo sa nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya gagaya ng alibugong hindi niya napansin, oo nga, Kung ano yung buhay ng tatay ko, buhay ko rin. Tama? Kaya kapag tayo nasa Panginoon, magalak tayo. Kung ano yung buhay na meron ang Diyos, magkakaroon din tayo noon sa pagkakalan niya tayo. Amen? Kaya lang dito sa mundo, estranghero lang tayo dito, kaya natural na tayo naghihilang peace, sabi ng Bible. Sabi ni Peter, ba't hindi ba tayo pwedeng makapag-intay kahit konting panahon? Kasi sa mundong ito, hindi naman tayo taga rito. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang mundo natin, mga anak ng Diyos, sa mundo ng espiritual at hindi dito sa literal. Amen? Kaya dito sa mundong ito, normal lang na hindi ka dito mayaman. Normal lang dito na may karamdaman ka. Normal lang na nahihirapan ka, nabibigo, nagkakasala kung minsan. Bakit? Hindi natin mundo ito. Tayo mga estranghero lang sa mundong ito. At dati ang araw, mawawasak ito. Walang makitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Amen? Hindi para sa atin ang mundong ito kasi simula ng lalaki ng tao, lumikha na ang Diyos ng mundo na paglilipatan natin pagdating ng araw. Yun, yung spiritual na mundo na ipinangako ng Diyos sa atin. Na meron na tayong mga sumampalataya kay Jesus. Amen? Yan yung naisabihin ni Pablo kanina sa pag-aaral natin sa umaga. Kailangan natin mabuhay sa espiritual. Ayun ang sinasabi ng Galatians At sa buhay din natin ngayon, dapat magalak tayo sa piling ng Diyos. Huwag tayo maging patay malisya sa panganay na anak ng tatay ng alibughong anak. Lahat ng pag-aari ng tatay niya, kanya Hindi niya napansin yun. Oo nga, Lahat ng yung wala akong hirap na naranasan. Nandito lang ako sa tahanan ng tatay ko. Ano kinakain ng tatay ko? Kinakain ko din. Ano yung buhay ng tatay ko? Nauutusan ko yung mga tauhan niya. Yung tao niya, inuutusan ko din. Di ba? Ay, mga kaling kapatid ko, naglayas. Hindi ko alam yung buhay niya doon, kung ano nangyari sa kanya. Kasi nagtampo pa siya, tama? Kaya huwag tayong tumulan sa pangalan ngayon na magtatampo sa Diyos. Tandaan natin, lagi dapat tayong magalak. Bakit? Kapiling natin ang Diyos. Amen? Kaya ang topic, magalak sa piling ng Diyos. Bakit? Yung number 1 na tanong, bakit? Bakit tayo dapat magalak? Bakit ako magagalak sa piling ng Diyos? Okay? Bakit kaya? Sa tingin nyo. Basahin natin yung Pilipos. Akit lang tayo sa 3. Pilipos 4:3. Akit lang tayo ng konti sa 3. Hindi natin nabasa yung 3 kanina May isang sentence tayo na titignan dito. Pero basahin natin yung isa. Pinakikiusap ko rin naman sa iyo. Sa iyo, dapat kong kasama. Nagtulungan mo ang dalawang babaeng ito. Kasi babasahin niyo sa taas, mababawit yung dalawang babae doon. Pero hindi na tayo doon. May kukunin lang tayo isang sentence dito. Pero binasa lang natin buo. Dapat kong kasama na tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng bandang balita. So, ibig sabihin, kasama rin sila ni Pablo, mga Kristiyano na naglilingkod kay Jesus. Kasama si Clemente, kasama rin si Clemente na nagpapahayag din ng salita ng Diyos. At ang iba pang kamanggagawa ko, dito na tayo, ang mga pangalan nila ay lahat nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ikaw na nakaupo dyan, kapatid, kung sinabi ni Pablo nilay, kasama tayo sa nilay. Bakit? Tinanggap na natin si Jesus sa ating mga buhay bilang Panginoon, bilang Hari, at bilang Diyos. Sumampalataya tayo kay Kristo, kaya tayong lahat ay may pangalan na sa aklat ng buhay ngayon. Amen? Magalak tayo. Bakit tayo na ngayon ay may pangalan sa aklat ng buhay? Ano ibig sabihin nun? Na meron ka lang pangalan sa aklat ng buhay. Ano ang ibig sabihin nun? Sa palagay nyo? Tayo ay
mamamayan na ng langit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, ikaw ay mamamayan na ng langit. Amen? At ang ibig sabihin nun, kasama mo ang Diyos pagdating ng panahon na itinakda niya. Kasi walang papasok sa spiritual na mundo na yon, sa kaharian ng Diyos, kapag hindi ka nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Kapag wala ka, kasi pagdating ng araw, bubuksan ng mga aklat sa langit. Kapag wala yung pangalan mo ron, sorry ka, hindi ka makakapunta roon. Pansinin nyo, yung sa Lucas 16:19, yung mayaman. Bakit si Lazaro kilala ng mayaman na tinawag niya sa pangalan, samantalang yung mayaman walang pangalan? Kasi wala siya sa aklat ng buhay. Ha? Si Lazaro na pulubi, pwede bang sausaw niya yung daliri? At bakit sa Bible, ang mayaman? Si Lazaro at ang mayaman, wala siyang pangalan. Kasi wala siya sa aklat ng buhay. Amen? Pero tayo, na mga sumampalataya, tumanggap sa ating Panginoong Hesus, kagaya na magnanakaw sa krus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. At yan ay dapat mong ikagalak. Amen? Kaya purihin ng Diyos. Kaya bakit tayo dapat magalak sa piling ng Diyos? Dahil nakasulat na ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Pahayag 21:27. Revelation 21:27. Pakibasa, Brother Niron. Pahayag chapter 21 verse 27. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito ay ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng Kordero ang siyang makakapasok sa lungsod. Amen. Purihin ang Diyos. Biruin nyo, kapag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, nilinis ka na ng Diyos, ibig sabihin. Okay? Kasi walang makakapasok na kahit anumang marumi sa langit, maliban na lamang kapag ikaw ay nilinis na ng Diyos. At ang mga taong nilinis na yun ay yung mga may pangalan sa aklat ng buhay na yun. Amen? At tayo yun, na mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sino rin yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus? Amen. Yan, purihin ng Diyos. Tayo yun. Kaya dapat, ang sampalataya na yan ay dapat totoong pananampalataya. Amen? Kaya yun. Una, tanong bakit tayo dapat magalak sa piling ng Diyos? Kasi doon na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Sa piling ng Diyos, itinuturing tayo kanyang kaibigan. Kaya isang bagay din na dapat natin kagalan. Kapag andun na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, itinuturing na rin tayo ng Diyos na kanyang kaibigan. Roma 5:11. Amen? Sige, pakibasa, brother ni Roma 5:11. Ang mga taong may pangalan sa aklat ng buhay ay itinuturing na din ng Diyos na kanyang mga kaibigan. Kaya dapat natin itong ikagala. Mga taga-Roma chapter 5 verse 11. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen? Colossians 1:22, Santiago 2:23, puro the same lang yan. Tinanggap tayo ng Diyos bilang kaibigan sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya. Sa piling ng Diyos, tayo ay pinalalaya sa kasalanan at kamatayan. Galatians 5:1, Hebrew 2:14-15. Kaya sa piling ng Diyos, dapat tayo maging magalak dahil sa piling ng Diyos, pinalalaya ang ating mga kasalanan at sa kamatayan, bagay na nagiging dahilan para tayo makapasok sa buhay naman. Kasi wala nga pwedeng marumi na pwedeng papasok doon. Kaya dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, naitala ang ating pangalan at tayo napalaya sa kasalanan at kamatayan. Pakibasa, Galatians 5:1, Hebrew 2:14-15. Mga taga-Galatians chapter 5 verse 1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang papaalipin pang muli. Hebrew 2:14-15. Mga taga-Hebreo chapter 2 verse 14-15.
Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo, na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon ay inalipin ng takot sa kamatayan. Amen. Purihin ang Diyos. Yan ang nagawa ng ating Panginoong Hesus na sinampalatayanan natin. Amen? Pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya wala na sa ating kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan. Bakit? Meron na tayong dugo ni Kristo na humugas sa ating mga puso. At ang katibayan niyan yung Espiritong nasa sa atin na pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon ang ating pangalan ay nakalista na sa aklat ng buhay. Amen? Na dapat natin ikagalak dahil kapiling natin ng Diyos. Amen? Yan, purihin ng Diyos. Tandaan natin yan, na yung ginawa ni Jesus sa krus. Tandaan natin yan, kaya huwag na tayo muling magpaalipin pa sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Kaya sa araw-araw na dapat nabubuhay tayo sa mundo, lagi tayo nagagala. Ano man ang sitwasyon natin. Kasi ano man ang mangyari, darating ng araw, pupunta tayo sa totoo nating tahanan at pagdating doon talaga malulubos ang ating kagalakan. Magkakaroon tayo ng hindi basta-basta buhay lang. Isang buhay na masagana at ganap. Amen? Na hindi mo makikita sa mundong ito. Kaya, yung mga bagay na nararanasan natin dyan, kalungkutan, kabiguan, paghihirap, lahat ng yan ay talagang mararanasan natin kasi nandito pa tayo sa temporaryong mundo na ginagalawa natin. Pero pwede naman tayo manalangin. Kagaya ng ginawa ni Brother Daniel ng buong puso para tanggap niya yung instant na kagalingan sa kanyang anak. Ganun din tayo. Kaya yung ating relasyon sa Diyos dapat talagang paigtingin natin. Lagi natin ikagala na tayo na mabuhay sa mundong ito. Kasama natin ang Diyos kagaya ng panganay, hindi niya namalayan. Oo nga no, habang panahon palang kasama yung tatay ko, lahat ng kanya ay akin. Hindi pala dapat ako magalit sa kapatid ko. Hindi dapat ako magselos. Hindi dapat ako magkaroon ng galit, puot at sama ng loob. Kasi kasama ko ang Diyos eh. Nasa akin yung pangalan ni Jesus. Tinanggap ko na si Jesus, ang banal na Espiritu na ang kumukontrol sa buhay ko. Ano pa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay ko? Amen? Kaya yan ang dapat natin kagalak muna. Kaya bakit tayo magagalak sa piling ng Diyos? Dahil nakatala ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Silang ibig sabihin yun. Pagdating ng panahon, makakasama natin ang Diyos. Kaya magalak tayo dito sa mundo habang nabubuhay. Amen? Pangalawang tanong. Yan lang natin. Bilis ng oras eh. Ano na yung pangalawang tanong? Ano? Ano? Yan. Number 2. Tanong. Ano? Ano ang aking gagawin? O ano ang gagawin ng ginagawa ng gawain ng taong may kagalakan sa piling ng Diyos? Yan. Ay ano naman yung dapat ko nang gawin ngayon? Kasi tinanggap ko na si Jesus, kaya dapat nagagalak ako dahil may ligtas na ako. May pangalan na ako sa aklat ng buhay. Tinuring na akong kaibigan ng Diyos. Ano ba? At may pinalaya na ako sa kasalanan at kamatayan. Ano ba? May kaligtasan na akong sigurado. Assurance of salvation. O, ano na yung gagawin ko? Matutulog na lang ba ako magdamag maghapon? Kagaya nung mayaman? Pag-iiba ko ang aking kamali. At sasabihin ko sa aking sarili, pag-iimbakan ko yan ng aking mga ani, at sasabihin ko sa aking sarili, ngayon mayaman na ako. At maglalasing na lang ako at matutulog. Kakain. Habang panahon. Hintayin ko na lang ang aking kamatayan. Ganun na lang ba? Ang gagawin natin, wala tayong ibang aksyon. Tandaan natin, what is love? What is love? Love is action word. Tandaan natin yan. Tuwa ako kasi nakita ako sa Rex, pareho kami ng definition ni Billy Graham. Sa kanya, love is verb. Action word. Verb is an action word. Alam ko lang, pareho pala kami definition ni Billy Graham. Isang popular na evangelist, si Billy Graham. Graham. Pareho lang yun eh, no? Yan, o. Kaya, patay na yun. Pero isa siyang kilalang evangelist. Kasi minsan nanonood ako ng mga reels.
Biglang lumabas siya. Love is firm! Sabi niya gano'n, galing siya magsalita. Love is firm! Okay, naalala ko sa akin, love is action word, pareho pala, kaya tawag mo rin ng Panginoon. Isang popular na evangelist, parehas kami ng naisip, ukol sa love. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Yan. Ano? Wala ka na bang gagawin? Ligtas ka na? Sa sarili mo yung kaligtasan mo? Hindi. Ano ang aking gagawin o ano ang gawain ng taong may kagalakan? Yung mga taong may kagalakan sa piling ng Diyos, may ina-action yan, may ginagawa yan. Kaya, sabi rito, may pananampalataya at positibong pananaw. Hindi nababalisa sa mga bagay. Sa halip, sila'y nananalangin sa Diyos. Pilipos 4:6. Pilipos 4:6. Sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin, may pasasalamat. Yan. May pananampalataya. Ano ang aking gagawin? Ano ang gawain ng taong may kagalakan? Meron niyang pananampalataya at positibong pananaw sa buhay. Sa madaling salita, gumagawa ng mga bagay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pilipos 4:5. Bakit ulit tayo sa 5? Ito na yung gawain niya. Ipadalangin ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nabubuhay na may kagalakan sa piling ng Diyos, ipinadadama mo ang kabutihang loob. Bakit? Kasi alam mo na malapit nang dumating ang Panginoon. Yun, ano yung kabutihan na ipadadama natin sa ating kapwa? Sabi ko, ano yung kabutihan na yun? Kasi malapit nang dumating ang Diyos eh. Ano yung ipinadadala mong kabutihan na yun? Yung kaligtasan. Tama? Kaya nga utos ni Jesus sa atin, bago siya umakyat, humayo kayo at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan, disciple sa lahat ng mga salita ng Diyos, ng Biblia, sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ano yung kautusan? Yung Word of God, yung Bible. Si Jesus ang kautusan. Amen? Kaya yung kabutihan na yun, ipadama ninyo. Sabi sa ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan. Pilipos 4:5. Malapit nang dumating ang Panginoon. Agawin natin sa apoy ang mga mapapahamak. Amen? Malay mo kung yung tatay mo yan, yung nanay mo yan, yung kaibigan mo yan, yung pinsan mo yan, o mahal mo sa buhay, o kapwa mo yan. Kasi, bakit? Ang pananampalataya ay may kalakip na gawa dapat. May action. Love is an action word. At ang pinakamabisang paraan na pakita yung pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa, yung pagbabahagi ng kanyang mabuting balita. Amen? Kaya tayo tumigi, mag-pray tayo. Lord, bigyan mo ako ng karunungan, kaalaman na maipakalat ko ang iyong mabuting balita. Amen? Bakit? Ephesians 2:10. Pakibasa, Brother Miron. Ephesians 2:10. Mga taga-Efeso chapter 2 verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Amen. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Amen. Yan yung tungkulin natin. At yan ang utos ni Jesus Christ bago siya umakyat, ang ikalat ng mabuting balita na pinakamabuting bagay na tungkulin natin sa ating mga buhay. Nang bago pa likhain ang daigdig, humayo kayo at magpakarami. Amen? Kaya lang literal yung kaisipan ng tao na nag-anak. Ikalat ang salita ng Diyos. Amen? Ipakalat ang mabuting balita, ang good news. Kaya nga good, ipinakakalat yan eh. Amen? Ipinakalat natin, bakit nahirapan tayo ron eh? Malaking populasyon, walang trabaho. Amen? Kasi hindi mo naturuan sa tama yung anak mo, pinalaki mo pagiging spoiled. Naghirapang kabuli. Imbis na noon, maganda yung maraming anak kasi sign ng kapangyarihan yun. At sign na kayamanan. Pag marami kang anak noon at naturuan mo sa salita ng Diyos, masisipag yun. Marami kayong ani sa bukirin, mabilis. Malaki ang nagagawa ng dalawa kumpara sa isa. Tama, kaya kung dalawa kayo higit pa, ang mabilis kayong gumawa. Kaya yung mga maraming angkalon, mayayaman, mga dakila, makapangyarihan. Pero sa buhay natin ngayon,
baliktad na. Tama. Mahirap buhay. Walang trabaho. Maliit ang sahod. Tapos matitigas yung mga ulo ng anak. Yun ang problema. Kaya yun. Kaya tandaan natin, napakahalaga. Ang pinakabagay na mabuti na magagawa natin ay yung ikalat ang ebanghelyo, ang good news, ang salita ng Diyos, si Jesus ipakilala sa iba. Amen? Dahil yun yung tungkulin natin ayon sa Ephesians 2. Ang gumawa ng mabuti nung una pa man, bago pa tayo nalangin, yun na talaga ang design sa atin ng Diyos. Gumawa ng mabuti. At ang mabuti na yun yung Word of God, si Jesus. Amen? Tama mo ba? Wala na kami. Amen? Yan. Dagdagan pa natin. Pilipos 2:3. Pilipos 2:3. Mga taga-Pilipos chapter 2 verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Amen. Purihin ang Diyos. Maglingkod tayo sa iba. Huwag tayo ang paglilingkuran. Huwag tayong boss. Huwag tayong kayo, ang boss ko. Hindi. Dapat, sino ba yung sabi nun na politiko? Si Pino. Kayo. Dapat gaya tayo ng Pino pala. No? Kayo, ang boss ko. Tama? Una, ang Diyos ang boss ko. At kayo rin. Di ba? Dapat kaya wala na si Pino. Kaya, dapat pala ganun, ay, tama pala si Pino. Dapat naglilingkod sa iba. Alam na maglingkod niya ba iba? Konti lang, no? Konti lang. Kaya yun, dapat ganun tayo. Yung pag-ibig, si Jesus. Kagaya ni Jesus. Dumating siya, hindi niya pinagpilitang mabuhay pantay ang Diyos. Sa halip, siya nagpakumbaba at namuhay na parang isang alipin. Naging tao ang salita at namuhay sa piling natin, sabi ni John. Kaya, bagamat siya inikas sa tunay na Diyos, hindi siya nabuhay na kagaya ng Diyos. Siya naging parang alipin, naglingkod siya sa iba. Naglingkod, nagparaya, nakinig sa Ama, sumunod sa Ama, naglingkod sa mga kapatid niya. Sino yung kapatid niya? Tayo. Sino yung pamilya niya? Na totoo, yung mga dinidisipulo niya. Tayo. Kasi, mabuting gulo, Rabbi, andyan po ang inyong ina at mga kapatid sa labas. Sinong time na yun? Dumating, dinalaw siya ni Mary tsaka ng mga kapatid niya sa laman. Sabi sa kanya ng mga disipulo, Guro, andun po sa labas yung kapatid nyo tsaka yung ina nyo. Sinong aking ina? Sino yung kapatid? Sila ang aking kapatid. Sila ang aking ina, di ba? So, ibig sabihin, tinuturing ni Jesus na ina at kapatid yung mga tao na tinuturuan niya at kapananalig niya. Kasi, yung mga, sa totoo lang, hindi siya kinilala ng sarili niyang sambahayan sa totoo lang panahon na yun. Kaya ibig niyang sabihin doon, ang mga tinuturing niyang pamilya niya, yung mga taong kumikilala sa kanya. Kaya tayo yun, na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen? Pero correction lang, pamilya niya talaga si Mary kasi sumampalataya din naman sa kanya yun, kinalaunan. At sa literal na laman, nung siya'y nagkatawang tao, pamilya niya talaga yun. Pero sa spiritual, ang tinuturing na pamilya ng Diyos, yung mga taong sumasampalataya kay Jesus. Amen? Yan, natandaan natin yan. Mateo 5:1-12. Sige, Brother Miller, Matthew, ayaw na, huwag natin masahin yung mga mapapalad. Kasi yan yung mga gawain ng mga taong may kagalakan sa piling ng Diyos. Mapalad ang nagpapakumbaba, pagkumbaba ka. Mapalad yung magkakapagpayapa. Mapalad yung nagbibigay sa tumatanggap. Tama ba? Kaya, basahin na rin natin ng mabilis, Brother Joshua. Mga mapapalad. Ito yung tinuro ni Jesus Christ. Nang makita ni Jesus, ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Sige. At sila'y tinuruan niya. Ayun, 3. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing ng mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.
Mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na bawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Amen. Yan ang gawain ng mga taong nagagalak sa piling ng Diyos, ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at nabubuhay kasama ang banal na Espiritu sa kanyang puso. Amen? Yan, yung mga mabubuting bagay, literal, yung Matthew chapter 5. Sa spiritual naman, yung kaligtasan na taglay natin, yung salita ng Diyos na dapat na ipinamamahagi natin. Yan ang pinakamabuting bagay na ginagawa ng tao may kagalakan sa piling ng Diyos. Amen? At panguli, number 3, paano? Paano naman natin magagawa ang mga bagay na ito? Sa tingin niyo, paano? Yung mga bagay na yun, paano mo magagawa sa buhay mo yun? Meron bang makakapagpahayag ng bagay? Paano mo magagawa lahat na yun? Yung mga mabubuting bagay na yun, yung literal na yun, paano mo yan maiisagawa sa buhay mo? Wala nang ibang source, kundi yung banal na Espiritu na binibigay ng Ama, na dapat natin tanggapin, na dapat natin hilingin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Paano? Kailangan natin ang banal na Espiritu. Pilipos 4:8 and 9. Pilipos chapter 4, 8 and 9. Sabi rito, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Sino magtuturo sa inyo yan? Sa sarili mo ba? Kaya mong gawin yan? Na magkaroon ka ng mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri? Kung gayon, pagtingin mo sa iyong kapwa, ang laki ng mata niya. Kapintasan na agad yung unang nakikita mo, negatibo. Tama? Ang pogi niya naman. Di ba? Mahalay ka naman ng konti. Di ba? Wala kang ano. Nobody's perfect. Lahat. Puro sablay ka. Amen? Walang mabubudyok sa iyo magtuturo sa sarili mo na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Sabi ng 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ano yung mga bagay na natutunan nyo? Na may dumating na Kristo, namatay sa krus sa sumuling na buhay upang bigyan tayo ng pagkakataong kilalanin siya at tanggapin sa ating buhay nang sa ganun ibigay ng Ama ang banal na Espiritu upang makipisan sa ating mga buhay nito at matawag tayo iglesia. Amen? Yun ang source, ang paraan para magawa natin ang lahat na yan. Ang tanggapin ng banal na Espiritu. Ang bigyan ng kapangyarihan ang banal na Espiritu na manipulahin ang ating mga buhay na ito. Tandaan natin yan. Kapag nasa atin ang banal na Espiritu, may bunga yan. Sa Galatians 5:22-23. Pakilagay, Brother Joshua. Alam na natin ito, gas-gas na rin ito eh. Kaya pag nasa iyo yan, lahat ng bagay na yan, magagawa mo na yan. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabutihan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang mga sariling pagkatao, pati na ang masasamang hiling nito. Yan na dapat pinatay na natin yun yung mga nabasa natin doon. Kung hindi, baka wala tayong buka. Wala pa yung Holy Spirit sa atin. Okay? Dapat pinatay na natin yun. Oo, nararamdaman natin yung mga yun, kaya lang dapat hindi na tayo nagpapaalipin. Dapat alipin na tayo ng banal na Espiritu sa ating puso. Dahil tayo'y kapatid na itinuturing ng Diyos, anak na itinuturing ng Diyos. Amen? Yan. Sige, basahin natin yung John 14:26-27. Brother Neron. John 14:26-27. John chapter 14 verse 26-27. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na sinusugo ng Ama sa pangalan ko,
ang siyang nagtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Amen. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot. Amen. Amen. Sa 9, Pilipos 4:9, sa gawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Sinong Diyos yon? Ang Diyos, Espiritu Santo. Amen. Yan. John 14:16, 17. Akit ka lang. John chapter 14 verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Ipapadala ng Ama sa pamamagitan ni Jesus ang banal na Espiritu ng katotohanan. Sabi ng Pilipos 4:8, bilang pagtatapos mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat dapat kapuri-puri, mga bagay na totoo. Kaya kasi walang ibang hinahayag ang banal na Espiritu, yung katotohanan. Sinasaliksik niya ang pinakamalalim na kaisipan at damdamin ng Diyos at iyon ang itinuturo sa atin. Tinuturo niya sa atin kung ano ang buhay ng Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano dapat tayo sa Diyos. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen? Yan. John 15:26-27. John 15:26-27. John chapter 15 verse 26 to 27. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan na susubuhin ko mula sa Ama, magpapatotoo siya tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. Amen. Yeah, papakilala niya si Jesus sa atin. Kaya tayo magkakaroon ng banal na pagkatakot, paggalang sa ating Diyos na buhay. Amen? At siyempre, Matthew 10:19-20. Matthew 10:19-20. Mateo chapter 10 verse 19-20. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo, sapagkat ito'y pusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Amen. Purihin ng Diyos. Kaya paano natin magagawa ito? Kailangan natin ang banal na Espiritu kasi siya ang gagawa noon para sa atin. Amen? Kasi pag tayo, supply tayo dyan. Pwede mo sabihin nakilala mo ang Diyos. Ano katibayan mo na nakilala mo ang Diyos at sinampalatayanan mo? Dapat yung banal na Espiritu naghahari sa iyo. Kaya lahat ng bagay na yan, makikita sa buhay mo yung bunga. At hindi lang yun, lahat ng bagay na gagawin mo, yung Holy Spirit ang magdidikta sa iyo. Amen? Kaya napakahalaga yan. Paano gumagawa ang taong may kagalakan sa piling ng Diyos na bubuhay na pinapanahanan ng banal na Espiritu sa kanyang puso. Amen? Nagiging maghalak sa Diyos, masunurin sa Diyos, mapagmahal sa Diyos. Yan. Makalinga. Yung bunga, pag-ibig, katatagang, kahinabunan, lahat iyon ay katangian ng Diyos. Natanging si Jesus lang, sa literal, makikita natin lahat yan ay bunga ng banal na Espiritu. Kaya dapat ganoon din tayo. Okay? Kaya nga, tulad siya sa kalapati. Bakit? Ano ba yung kalapati? Laging bumabalik yan sa may-ari. Ano pa? At saka malinis, wala na kapag kulay puti. Yan, may kalinisan, simbolo ng kalinisan. Kapayapaan, panatag, kasi walang inaalala yan. Alam niya yung lahat ng katotohanan, wala siyang bahid ng karumihan. Kaya panatag. Kapag kayo wala kang kasalanan, kahit maglalabas ka sa labas ng bahay mo, wala kang alinlangan. Pero pag ikaw may atraso, para mga politiko ka niyan, hindi ka makalabas na walang bodyguard, di ba? Silip ka muna sa CCTV. Baka may nag-aabang sa akin dyan, ha? Tama? Tama ba? Ganun yun. Kaya kapag nasa ating Holy Spirit,
siya yung nagdidikta ng lahat eh. Ginagay ka niya sa dapat mong puntahan. May mga tao, siya mismo ang nag-aalya para sa iyo. At siya din ang nagtuturo kung paano ka makipagsalimuha sa kanila. Kaya, i-apply natin sa ating mga buhay na yung Spirit na nasa atin, yung Holy Spirit na nasa sa atin, ay malaya natin mapaghari. Kasi mayroon tayong Holy Spirit. Kaya lang, hindi natin pinahintulutang maghari. Sabi ni, kumakatok ako, Revelation 3:20, kumakatok ako sa pintuan ng iyong puso. Kung bubuksan ninyo man, ako'y pagpasok at kakain kasalo ninyo. Amen? Kaya, ang Holy Spirit kumakatok yan sa puso natin, buksan natin. At pahintulutan natin siyang maghari. Ayaw natin pakinggan eh. Ayaw natin siyang pagbuksan eh. Kaya paano natin magagawa yung kabutihan na gustong pagawa sa atin ng Diyos na nakatakda na dapat natin gawin simula pa noong paman, sabi na Ephesians 2:10. Amen? Kasi yung Holy Spirit lang ang pwedeng gumawa nun. Tama po ba? Amen. Yeah, kaya dapat tandaan natin paano gumagawa kapag tayo ay may kagalakan sa piling ng Diyos na bubuhay sa banal, sa buhay ng banal na Espiritu, na bubuhay sa Espiritu ng Diyos. Tayo. At tandaan natin yan. Tayo na ngayon ay merong personal na relasyon sa Diyos. Meron na tayong sumumpalataya na tayo, nakatatak na yung pangalan natin sa aklat ng buhay. At kaya nga tayo nakakatawag na sa kawalang Ama. Marunong na tayo manalangin ng tama. At higit pa doon, yung Holy Spirit dapat paghariin na natin sa ating buhay. Sa kabuuan, meron na tayong personal na relasyon sa Kanya. Kaya sa ending ng lahat na yan, buksan natin yung Roma chapter 5. Yan. Roma chapter 5. Ako na lang mababasa. 1 to 11. Roma chapter 5 verses 1 to 11. Ang mga bunga ng pagtanggap sa Diyos. Ito yung tinanggap na natin ng Diyos at nabubuhay na tayo sa piling niya, kaya dapat tayong mawala. Lahat ngayon eh. Meron na tayo, nakalista na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Nakatatawag ka na sa Diyos ng Ama. Yan. Lahat na. Talagang meron ka at yung Holy Spirit nakatira na, sabi rin, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakaka-pray ka na ng tama. Tama? Kasi noon, hindi ka marunong manalangin. Kano maririnig ng Diyos? Yung panalangin mo sa pagkain. Halimbawa, nananalangin ka, hindi ka naman kumakain, yung panalangin mo tungkol sa pagkain, o kaya kumakain ka. Yung panalangin mo, hindi naman tungkol sa pagkain. Diba? Kakain na. Kain na tayo, pray na tayo. Lord, patawarin mo po ako sa aking nagawa. Hindi tama ang inyong paghiling. Hindi tama ang inyong pananalangin. Hindi tayo marunong manalangin, kaya tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Tinuturuan tayo mangusap sa Diyos ng tama. Amen? Kaya, sapagkat napawalang sala na tayo, may pangalan ka na sa langit, sa aklat ng buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, mayroon na tayo mapayapang relasyon sa Diyos. Yung Holy Spirit talagang nasa atin at tinuturuan na tayo ng lahat ng bagay na dapat nating ginagawa. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos, yung kaligtasan. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian, yung buhay walang hanggan. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Kaya kahit may problema, mayroon kayo lang. Masaya ka pa rin. Bakit? Pagkakot hirap na hirap ka sa totoo, nalulungkot ka rin, pero yung puso mo, nag-uumapaw sa saya. Kasi sign yan na talagang anak ka ng Diyos. Kung babasahin mo ang Bible, yung mga kahirapan niyan, sabi ng Sintiago, ipagpasalamat po kasi nagbubunga ng katatagan niyan. At tinuturuan kanya para mas lalong lumapit sa Diyos. At kung minsan yung pagsubok na yan, ay ginagawang dahilan ng Panginoon para maituwid tayo. Para tayong maging responsableng anak sa mga consequences natin na naranasan. Amen? Nalalaman natin yung mali natin, bagay na tayo tumatayong mali at nagsisimula ng mas matatag na buhay. Amen po ba? Kaya yun yung mga dapat natin tandaan. Hindi lamang yan, ginagagalak natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo nabibigo. Kagaya ni Pablo, kahit siya nananalangin, sabay sakit, gumagaling, yung sarili niya hindi niya napagaling. Pero okay lang.
Lord, bakit ganun? Unfair naman yata. At baka hindi na ako paniwala. Hindi. Hindi niyo na kailangan isipin niyo na sabi ng Diyos sa kanya, sapat na ang lahat ng nasa sayo para mas lalo akong maitaas. Kaya yung mga pagsubok sa ating buhay, yung mga nararanasan natin, katibayan niya na dapat natin itaas ang Diyos sa ating mga patotoo yan, na dapat natin itaas ang Diyos sa ating mga buhay. At hindi tayo pinibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninyo man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas. Yan, assurance of salvation. Tayo sa poot ng Diyos, kaya nakatalaga na ang pangalan natin sa aklat ng buhay na dapat natin ikagalang. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya dapat tayong magalak sa piling ng Diyos nang simulang tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Hindi man tayo perfecto. Marami man tayo mga pinagdadaanan sa ating mga buhay. Anak tayo ng Diyos. At isa lang ibig sabihin nyo, pag anak ka ng Diyos, anak ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung ano ang pag-aari niya, pag-aari mo rin pagdating ng panahon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sa Kanya ang lahat ng parangal at pasasalamat. Isang malaking karangalan na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos tawaging anak niya. Yung palang panalo ka niya eh. Tama. Lagi kong sinasabi kapag si Mayor sa harapan ng maraming tao, binati ka kahit hindi tinawag yung pangalan mo, sinitsitang ka lang, kinawayan kang gano'n. Di ba proud ka? Tama? Tapos nakita ng iba, si Mayor, tapos magkakilala sila, di wow, di ba? Proud na proud ka lang eh. Kahit si barangay captain lang eh. Tinapi ka sa balikat, tapos inakbayan ka eh. Di ba? Proud na proud ka, pero hindi ang Diyos. Ang Diyos, makapangyarihan, omnipotent. Okay? Sa isang iglap, ginawa niya ang lahat ng meron dito sa daigdig. Sa isang iglap, kaya niyang wasakin ang lahat ng meron dito. At yung Diyos na yun, itinuring kang anak. Amen? Hindi mas nakaka-proud. Para anong dahilan natin para hindi maging masaya sa piling ng Diyos. Amen? Kaya sa lahat ng pagkakataon, simula ng sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesus, itinuring na tayong anak ng Diyos at dapat natin kagalak yun habang tayo nabubuhay sa mundo. Ano man ang kalagayan natin dito. Amen? Kasi dati ng araw, malulubos ang kagalakan natin. Sabi ng Bible, makikita natin harapan si Jesus. Yun yung ating kayamanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil natin umayo at tayo umawit sa Diyos ng isang papuring handog alay. Ang lahat ng bagay sa tulong ng banal na Espiritu, tuturuan tayo ng tamang pananalangin upang makamtan din natin ang ating mga pangangailangan sa mundong ito. Tandaan natin, batid ng Diyos ang plano niya na lubos para sa atin. Planong siguradong ikaliligaya natin. Mga planong magdudulot ng walang hanggang kaligayahan dito sa mundo din naman. Higit sa lahat, sa espiritual na mundo kung saan tayo nararapat at kung saan tayo kabilang. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sa iyo ang lahat ng parangal at pagpuri. Kulang ang salitang salamat upang ihayag, Panginoon, ang iyong padakilaan. Dakila ka, naming Hari, Panginoon, ng aming mga buhay na ito. Sa iyo ang pagpuri. Sa iyo ang aming pasasalamat, aming buhay na Diyos. Sa iyo lang at wala nang iba. Sa iyo ang pagpuri. Hallelujah. Sa iyo ang pagpuri at pasasalamat, aming Diyos.
kalhatian at karangalan alay sa'yo. Hallelujah. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y
talagang meron kaming kagalakan, Panginoon. Kagalakan, Panginoon. Kagalakan panghabang panahon. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lahat ng parangal at papuri sa dakilang mong pangalan. Amin, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.